sa matalas na salita, ay isipin nila na parang binubugbog ko. Pero gusto ko pong makita muna natin to sa propeta mismo, bago ko po unahin ang mensahe. Na dito po sa How Can I Overcome, sa paragraph 39, tingnan niyo po ang sabi ng propeta. Kung anong panahon meron tayo ngayon. Sa 39 sabi niya, and Laodicea had it coming to her. Now we see then, knowing that this is the Laodicea age. So Laodicea pa po ito. How much more ngayon? Bakit ano na ba ang kalagayan sa Laodicea? And knowing that this age needs a sharp rebuke. Ano daw ang kailangan? Kasi kung paulit-ulit mga kapatid, kailangan mapalo na. Kasi anong layunin dito ng prophet, sabi niya? This age needs a sharp rebuke from God. It needs a sharp rebuke. And when our clergy gets so soft and dirty, yung mga ngaral, kung sobra daw ang lambot, like some aged grandfather, katulad ng mga lolo, to his grandchildren, sa kanyang mga apo, ever what they do is perfect. So, ang lolo, kung sintidor, lahat ng gawin ng apo, tama. Hindi sinasaway. May mga pastor na ganon, na hindi nila sinasaway ang mga membro. It's been said so much that God is such a good God until they try to make God just a big doubting grandfather. You see, but He is not. Hindi ganun ang Diyos na katulad ng mga lolo na sobra bait. Sabi ko nga sa inyo, kung sobrang bait ng Diyos, bakit ginunaw ang mundo? Na 8 lang ang buhay. Yun bang mabait? Mabait si Lord sa mga sumusunod. Pero pag hindi, hindi po siya mabait sa mga hindi sumusunod. Sabi rin, but He is not. He is a Father. And a Father of righteousness. Of correction. So anong klaseng tatay ang Diyos? Correct. Kailangan i-correct ka. Naalala ko yung lolo ko, may hawak na baston yun. Huwag kang pasaway doon. And love is always correcting. Ano raw ang pag-ibig? So, ibig sabihin, pag hindi ka kinokorek, hindi ka minamahal. Yung pagkukorek sa'yo, tanda yan pala ng pagmamahal. Okay, sabi niya, love corrects. No matter how bad it hurts, it still corrects. A real mother, pagka tunay kang nanay, will correct her children. Pag ang nanay, hayaan mo lang yan. Kasi minsan, di ba, nung pasaway ang anak, siyempre si tatay, ano nga, ganyan. Hayaan mo lang. May mga nanay na gano'n, di ba? Hindi yan tunay na nanay. Pag hindi mo kinukorek ang anak mo. A real dad will correct. See? If you just get soft and dirty and let it, huwag mong hayaan lang. Okay. So, kaya matalas po tayo mag-aral. Dahil ayaw natin na hindi po i-correct. Paragraph 44. We see this age. Anong panahon tayo ngayon? That we are living in. It's one of the grandest ages of all ages. This Laodicea church age is the grandest of all the church ages. Bakit? Because it's the ending of time and the blending of eternity. And then, it's the greatest sinful age.
Lalo na ngayon. O kailan lamang, pasahero ba yung pinatay? Ha? Ang dami pong nangyayari ngayon. Na ang iba hindi na nadyadyaryo. Okay. It's more sin in this age than there's ever been. So, itong panahon natin ang pinakamalala sa kasalanan. And the powers of Satan is many times harder to fight. Mabigat po ngayon kasi kung ang alam niyo kung ang estudyante hindi magbabantay, hindi nila namamalayan ang kalaban nila. Hindi nila alam na si Satanas nasa bulsa lang nila. Nasaan si Satanas? Andun sa LM. Alam niyo ba yung LM? Ano yan? Yung LM, nasa bulsa lang si Satanas. Ano sabi niya? And the powers of Satan is many times harder to fight against than it was in any age. Pinakamabigat po si Satanas ngayon. Kalabanin. Tapos, hindi ka sasawayin? Iyan po ang dahilan kung bakit tayo nagsasaway. Ito na yung pinakamabigat na panahon. Isa pa. Ito. Sabi po rito, 146. Ito po ang sabi ng prophet. Yung mga sinasaway niya, nakukulitan na sa kanya. Kayo ba nakukulitan na rin sa akin? Kasi ang propeta, nakukulitan na sa kanya yung mga sinasaway niya. Sabi niya, I know you keep saying to me. I know you are saying. Alam ni Brother Branham kung ano mang sinasabi na ng mga nakikinig. All the time. Hello. Ano sabi niya? I know you get tired of me harping on these things. I get tired saying you do it. Napapagod sila. Ako pagod na rin kaga. Sabi niya. Sa nakikita ko sa inyo. That's right. This sin that I'm trying to tell you about, say, what are you harping on it for? Stop doing it. Then I'm trying to save your life. Ginagawa ng prophet ang magsaway? Nais ni Brother Branham, maligtas sila. Iyon din po ang ginagawa ko. Kasi sayang kung pupunta kayo sa impyerno. Kaya magsasaway po ako. Magalit na kayo. Ito, nagagalit na yung mga tinuturuan ni Brother Branham dito. Sabi na. Okay. I'm trying to save your life by the word. I get tired also. Napapagod din ako na sa inyo. Papagod na kayo sa akin. Pagod na rin ako sa inyo. So just straighten up. This is a sin. Shouldn't be done. Amen. Ayun, malinaw ito. Narinig ba dyan? Okay, so yung mga pagsaway ng propeta at ganun din tayo dito. Dahil
Kaya tayo sinasaway, meron tayong mga ginagawa patungong impyerno. At mahirap po pagka yun ay nangyari. Okay? Now, buksan po natin muli yung ating text. Balik tayo sa Bible. Ano po ang sabi rito sa Galatian? Verse 18. Tingnan nyo. For if I build again, para bagang meron siyang itinayo, the things which I destroyed. So kumbaga sa building, matapos niyang itayo, sinira niya. May dahilan siya kung bakit sinira niya. Now, kapag daw itong sinira ko, ay aking itinatayo uli. I make myself a transgressor. Anong klase ito na? Bakit magiging kasalanan para kay Pablo, yung tinayo niya, sinira niya. Amen? O, di ba? Kumbaga sana, nagtayo ka tapos sinira mo. Nung ito ay ibabalik mo, magiging kasalanan na. Amen? Wow. Isa-isahin po natin yan. Okay. For I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God. Ito yung mensahe kanina ni Brother Gerald. Ha? Ano sabi niya? For I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. So hindi na. Yung mga ipinako sa cross, kasama mo si Kristo. Kaya hindi na ikaw ang dapat nabubuhay sa buhay mo. Ibig sabihin, kung halimbawa, ako, si Rodolfo dati, lasinggero, nagsisigarilyo, pag iyon pa rin ang buhay ko, hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin, kundi ako pa rin. Okay. So, ang Kristiyano, mga kapatid, huwag ka nang mabuhay sa sarili mo. Ipakita mo sa buhay mo na ikaw si Kristo mismo. Kaya nga sabi ko, si Kristo ba naglalasing? Si Kristo ba umuusok ang uso? Ay, hindi ka si Kristo. So, wag nang mabuhay yung dati mo. Wag nang makita yung dati mo. Okay. Now, dito po sa 2 Peter, lundag muna tayo. 2 Peter, para mahimasmasan tayo. 2 Peter, chapter 2, verse 20. O, tingnan niyo po ito, ha. Pag hindi makita sa iyo si Kristo, ito ang makikita sa iyo. Chapter 2, verse 20. Ano po ang sinasabi dito ni Pedro? Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, ayan, so kumbaga, ito yung mga taong nakakilala sa katotohanan na bago. Kasi narinig na nila yung tama. Pero, sabi rito, pagkatapos na sila'y kasa na nila ang kadiliman, sa pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo, ay muling mahalubiluhan. Kumbaga, nadagtaan ka na naman. Nahumaling ka na naman sa sanlibutan. At madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Bakit? Kahit po kaunti lang ang ginawa niyan, bakit nagiging mas masama? Kasi mas delikado po yung alam mo ang tama, pilit mong sinusuway. Pananadya po yun.
So kaya ang magiging kalagayan ng tao, lalong mas malaki ang sama niya kaysa nung una. Kasi alam mo eh. Oh, 21. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Oh, mabuti pang hindi ka na born again. Kesa na born again ka, pero andun pa rin yung dati mong buhay. Mas malaking kasalanan pala yun. Kaya kayong iba, mabuti pa. Huwag na muna ako mag-born again. Huli na. Naalaman mo na. Narinig mo na. Oh, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Tinatalikuran mo yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Mas malaking kasalanan po yun. Anong pwedeng tawag sa iyo? Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Ano yun? Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa pagkulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ano po ang kalagayan ng ganitong tao? Para daw aso. Yung suka niya kinakain. Niluwa na. Kinain uli. Kumbaga, binalikan. Ay yung iba nga, hindi pa nga nakakaalis doon sa ginagawa. Paulit-ulit. Ha? At ano sabi rito? Katulad mo'y baboy. Linisin ka tuwing linggo, lilinisin ka ng pastor. Paliliguan ka ng pastor sa mensahe. Habang nandito ka, hindi ka umiinom, hindi ka umuusok. Pag uwi mo na naman, lublob na naman sa dumi. So ang ganitong klaseng tao ay baboy po ito. Hugas ng hugas ang pastor. Pag uwi na naman, hihigaan na naman yung dumi niya. Wala niyan dito. Meron ba? Wala niyan. Kasi nakakatakot po yan na sinasadya mo na. Alam mo eh, mas malaki palang kasalanan yun. Nasa Bible ba yan, pastor? O, kababasa ko lang. O ito, dagdagan pa natin. Hebrews chapter 10, verse 26. Patawarin pa kaya ako, pastor? Di ang Bible ang tanungin natin kung patawarin ka pa. For if we sin, 26, chapter 10, 26. For if we sin willfully, ano yung willfully? Sinasadya. Kung hindi mo alam, okay lang. Pero kung sinasadya mo na, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Anong ibig sabihin? Kasi noong si Kristo ay mamatay, para po yun sa kasalanan natin. Sino pang Kristo ang bababa? Para dyan sa ginagawa mo. Meron pa? Dalawa ba ang Kristo? Yung isa, tapos na. Yung isa, pababa. Tapos na po na niligtas tayo ni Lord. Kaya wala nang Kristong mag-aalay pa ng buhay niya para sa kasalanan mong ginagawa. Wala na. Ulitin ko ang basa. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Ano na ang mangyayari, pastor? But a certain, ano yung certain? Sigurado. Ano yung sisiguraduhin? But a certain fearful, looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. O, sino yung adversaries? Kaaway. Bakit kakaaway? Hindi ka kasi sumusunod. Binigyan ka na ng Diyos ng mahabang panahon para iligtas ka. Ikaw ang ayaw. Kasi kung gusto mo, di sana sumusunod ka. Ang nais na Lord, iligtas tayong lahat. Kaya nga, matalas po ako mangaral.
Para walang mapahamak. Pero mo ito, kung ito lahat pupunta sa langit, ako pong masaya doon. Hello, bihira mo, yan yung lahat ng tinuturuan ko. Pumunta ron. Pero paano kung sa impyerno napunta? Di ba, masaklap? Bukod doon, dito po sa chapter 6 ng Hebrew, verse 4 to 6. Sabi po ni Pablo, for it is impossible, 6, verse 4 to 6. Ayan. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, saying they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. Kapag pala tayo patuloy sa kasalanan, ikaw pala mismo ang tagapako ni Kristo. Ikaw ang nagpapako sa Kanya at ibinibilad mo siya sa kahiyan. Bakit? Sabi mo kasi born again ako, Christian ako, pero ang nakikita sa'yo, iba. So ipinapahiya mo si Kristo. Ikaw pala ang nagpako kay Kristo. O gaano kalaking kasalanan yan? Na ipinapahiya mo si Lord. Pero mo, sabi mo, Kristiyano ka, pero ang nakikita sa iyo ng kapitbahay mo, iba. Pinapahiya mo si Lord. Mabuti pang sinabi mo na lang, satanis mo ako. Kaysa sinabi mong Kristiyano ka, dahil hindi ka naman totoo. Ang laki pong kasalanan yan, mga kapatid. Ano sabi niya rito? Hindi ka na mababago. Ayan po ang masakit. At pakiramdaman mo, baka nababago ka pa naman. Pero sabi rito, at sa kanahiwalay sa Diyos ay di na maaring baguhin silang muli sa hindi ka na magsisisi. Yan ang buhay mo. O nakakawa ka naman na hindi ka na talaga maliligtas. Bakit? Kasi ayaw mong sumunod sa sinasabi ng Bible. So kung tayo po ay mayroong pang mag-ayos na. Ayusin na. Baka sakali. Pero ang salvation mo, baka sakali na lang. Irapol. Baka matsamban mo 555. Amen. Kasi, kaya nga mga kapatid, kung tayo po dito ay nagre-rebuke, magpasalamat ka. Para magsama-sama tayo. Dahil ang Bible po, hindi po ito nagbibiro. Kung ano sinasabi dito, payag ka ba na hindi ka na mababago? Kasi sabi ng Bible, hindi ka na magbabago. Amen. Amen. Ngayon, punta tayo doon sa propeta. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay nakakarinig ng mensahe, pagpapala yan sa'yo. Kung ito'y tanggapin mo. Kaya ako, hindi po ako magsusuri na matalas ako mangaral. Hindi na po ito yung panahon na katulad ng araw na yung mga lulo, kahit mali ang apo, puro tama. Hindi po ganun si pastor. Pag mali, mali. Kaya magpapagawa ako ng yung baston. Magpapagawa ako ng baston Panghambalos tuwing linggo kasi ito, katulad ng ating madalas sabihin mga kapatid. Ang isang linggo ilang araw? Ilan? 7. Ilan kay Lord doon? Isa. Ngayon, kung isang araw kay Lord, ilang oras naman ang isang araw? Ilan? Naibigay mo ba yung 24 hours?
Kasi yung iba, pagdating ng Sunday, ilang oras ba tayo rito? 9, 10, 9, 10, 11, 12. So, 3 oras. O ilan ang kulang? 21. Agaylayan bilay. Ang hinihingi ni Lord sa atin, 24 hours. Pagkatapos ng fellowship, alam niyo ba yung masakit na tiyan na gusto na makapasok sa CR? Ha? Yung tao doon inaapura mo? Minsan napapansin ko, yung pagkatapos ng service, nag-aapurang uwian na. Mabuti wala niyan dito, ano? Hello? 24 hours na ba yun? Palakpakan nyo ang sarili nyo. Sabi po rito sa ating propeta. Okay. So, the revelation of Jesus Christ. Now, ang revelation, hindi po in revelation ni John. Amen? At ano ang mga layunin? Bakit naghahayag si Lord? Sabi kanina ni Brother Gerald, ay wag tayong sumandal. Kasi sabi nga ng 2 Corinthians 3:6, pakiano mo nga? 2 Corinthians 3:6. Ano po ang sabi dito ni Paul? Huwag tayong sasandal doon sa binabasa lang natin. Bakit kaya? Ayan. 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik. Hindi sila bumabase sa litra. Kundi ng espiritu sapagkat ang titik ay pumapatay. Pag nagkamali ka ng interpretasyon, mawawalay ka sa Diyos. Kaya, sa revelation tayo, magdepende kung anong nire-reveal sa iyo ng Panginoon. Okay? So dito, kadalasan dito, revelation po kasi may propeta tayo. So the revelation of Jesus Christ is not the revelation of St. John the Divine, but the revelation of Jesus Christ, the Son of God. Now, the Greek word for revelation is the apocalypse. Sa Grigo, apocalypse. Which means the unfolding. So si Lord nag-unfold. At sabi nga ni Brother Gerald, dito sa church, nag-unfold si Lord. Individual. Sa bawat bitaw ng mensahe dito, may kanya-kanya tayong revelation. Base doon sa pangangailangan ng buhay mo. So maririnig mo yan dito, may kanya-kanya tayong kung ikaw ay sensitibo, maririnig mo dito kung ano ang kailangan mo. Kung sensitibo ka. Pero kung hindi, adula amin. Wala lang. Sabi niya, it means the apocalypse, like a sculptor has made a great statue and has got it covered by a veil, and then he goes and tears back this veil and reveals what he has behind the veil. It's an uncovering. So ang revelation, uncovering. Yung mga bagay na hindi natin alam, ina-uncover ng Diyos. Kaya nga, mapalad tayo dahil, sabi nga ni Brother Gerald kanina, hindi inihayag ng Diyos sa mga matatalino, sa mga naka-Amerikana, sa nakaniktay lang. Hello? Biro mo, Bible school, hindi po nila ito napag-aralan. Ayan, may Bible school yan. Nagharap kami niyan. 0. Ayun. Dito mismo kasi,
nakita niya yung ano niya sa labas. Na ano siya, third coming. So nagpunta rito, ay sinamantala ko. Walang alam. Bakit kasi, doon sila naluto sa Bible School. Ay mga lumang pagkain po yan. Pero dito, fresh. Amen. Sabi niya, and this book is not the uncovering of so much the person of Jesus Christ, yet it certainly speaks of his deity and his sevenfold personage, and also of the things that he is, like priest, king, and so forth. But it is the revealing of the future of his works in his 7 church ages that coming on. Walang alam. Paano mo ngayon ituturo ang isang bagay na hindi mo alam kung sino ang mensahero? Pero tayo, alam natin yung mensahero ng unang iglesia, si Pablo yun. Amen. Pero, sa kanila mga kapatid, malabo ang mensahe. Di po ito pa sana. This is a part of His way. Iba kasi pa ang paraan ng Panginoon sa atin. This is the way that He manifests Himself to us. Ikaw, Satanas, lumayas ka. Sabi niya, this is the way that He manifests Himself to us, manifests the eternal Word. God, Jehovah, made flesh. Paano nila ito ngayon ituturo? Kasi, bubunggo sila. Bakit? Tatlong Diyos ang itinuturo nila. O paano mo ngayon ituturo na nagkatawan tao ang Diyos? Kung iba pala ang Diyos doon sa Father. Amen. So hindi nila ito makita. Bakit? Sapagkat binulag na sila ni Satanas. Na ang Diyos sa Old Testament, Father, pagdating sa New Testament, Son, at pagdating sa panahon natin, Holy Ghost. Amen. In the beginning was Elohim, and Elohim became the Word, and the Word was Elohim, and the Word was made Elohim. It's the same thing, just unfolding. So sa atin inihayag ito. Sa kanila, hindi po nila ito makikita. Kung sino yung Father, kung sino yung Son. Ang pananaw nila dito, 3 persons. O di ba maliwanag naman, Pastor, 3 persona yan. O ito, nung tinanong ko ito, hindi ako nasagot. Bisyat yan. Sabi ko, Pastor, si Jesus Christ ba, coming sa inyo, dumating na? Ay, coming, ang sabi ng Bible, coming, parating. Ilan ba kako ang Jesus Christ? Isa lang. Sigurado ka? Oh, yun, tumawa pa eh. Isa lang siyempre. O, Beno, isa lang siya. Sabi mo, parating. Ikaw ba kako, Pastor, tinanggap mo na si Lord? Ay, matagal na. O nasaan siya nung tinanggap mo? Wadya. O sino yung hinihintay mo? Nakita niyo kung paano kabunggo. Sabi mo, nandyan si Kristo, pero hinihintay mo?
Bakit hindi nila yan maipaliwanag? Si Jesus Christ, andito. O sabi ko, paano yan, Pastor, kung may accidenting mangyari, sino ang tagapagligtas mo ngayon kung hinihintay mo ang tagapagligtas? Sino magliligtas sa'yo dito? Tayo, kasama natin ang Savior. At sabi ng Matthew 24, 28, 20, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Iniwan ba ni Lord ang sanlibutan? Doon sa salita niyang ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan. Natapos na ba itong mundo? So hindi po umaalis ang Diyos. Amen. Like the attribute, see, it is in God. Attribute is your thought. God in the beginning, the eternal. He wasn't even a God. So, ang Diyos daw noon, hindi Diyos. Sa seventh dimension, isa siyang espiritu. At bakit hindi siya Diyos? Kasi ang Diyos po, ang kahulugan ng Diyos, may sumasamba. Ay wala namang sumasamba doon sa seventh dimension. Kaya hindi siya pwedeng tawaging Diyos. Kaya para mayroong sumamba sa Kanya, nagpasimula siyang mag-create. Mga anghel. Kaya nung marami ng anghel, may sumamba na. Doon pa lang siya tinawag na Diyos. Pero sa kanyang katangian, meron siyang katangian ng Diyos. Kaya lang, wala pang sumasamba. Kaya para mangyari yung attribute na yon, naglikha siya ng sasamba. He was the eternal. He wasn't even God. God is an object of worship or something. So he wasn't even that. He was Elohim, the eternal. But in him was thoughts. He wanted to become material. And what did he do? Then he spoke a word. And the word was materialized. That's the whole picture from Genesis to Revelation. It's nothing wrong. It's Elohim materializing so he can be touched, feel, and in millennium, there is Elohim sitting on the throne. Kaya ginawa niya yung kasi sa millennium po ngayon. Kung hindi magmamanifesto ang Panginoon sa tao, paano natin makikita ang Diyos? Espiritu ang Diyos. So nagmanifesto ang Diyos sa tao para makita natin ang Diyos na nandyan lang pala sa tabi mo. So sabi rito, materializing so he can be touched. Kamayan mo. Si Lord Jordan, Lord Badong. Amen. And in the millennium there's Elohim sitting in the throne. See, that's right. With all of his subjects around him. Nasaan yung mga subjects? Sinong subject? Tayo. Nakapaligid daw sa Panginoon sa panahon na yon. That he predestinated before the yung mga predestinado lang po ito. Kaya yung mga nag-iinom-inom dyan, hindi kasama. Okay, now. God unfolded himself. That was God in that pillar of fire. Sabi ko nga sa inyo, ang Father noon, yung Friday, na ang trono ng Father magmula sa kay Adan, pillar of fire, pillar of cloud, mga propeta, and then Son of Man, Son of God. Trono po yan ng Father. Pero may huling trono, sabi ko nung Friday. Ang huling trono, Son of David. Last throne ito. Kaya pag hindi ka naging Son of David, hindi ka naging trono ng Panginoon. Okay? No man could touch him there. You could see him here, but he's a virgin born. Now he went away. A little while and the world seeth me no more. Yet I'll be with you, even in you. Ayan.
Ano po ang pangako dito bago umalis ang Panginoon? Kung titingnan mo po, parang umalis. Pero sabi niya rito, a little while and the world seeth me no more. Yung world, yung taga-sanlibutan, hindi na nila ako makikita. Pero sabi niya, yet I will be with you, even in you. Saan yung in you? Sa loob. Ako'y sa inyo. Ha? Sa sanlibutan, sa unbeliever, hindi nila ako makikita. Nangyayari ba yan, Pastor? Yes. Oh. Kamayan mo siya. Kilala ka ba? Kung sino ka? Alam ba nila na si Jesus Christ nandiyan sa loob mo? Hindi nila ito makikita, hindi nila ito malalaman. Kaya sabi niya, a little while and the world seeth me no more. Oh. The world. Hindi na ako makikita. Okay. Yet I will be with you, even in you. Same God living right down, unfolding Himself into the heart of man. So paano nila ito malalaman, makikita? Na si Lord, kasi coming, puro future. Eh nandito si Lord ngayon mga kapatid. At siya yung kasama natin araw-araw. Eh, kung wala si Lord dito, daming aksidenteng nangyari sa atin. Pero tingnan nyo, ligtas tayo. Huh? Got down here where He could shake them and give them a rejoicing like Job did. Amen. Now, sabi po dito sa the anointed ones at the end time. I wasn't the one that appeared down on the river. I was only standing there when He appeared. I'm not the one that performed these things and foretells these things that happen as perfect they are. I'm only one that's near when He does it. So, sa atin, di nangyayari ito. O ilan na ba ang pinagaling ni Lord dito? Pero hindi po ako nagpapagaling. At maging kayo, magagawa nyo rin. Kasi hindi naman tayo ang magpapagaling. Si Lord. So sabi ng prophet, hindi ako yun. Ha? I was only a voice that He used to say it. It wasn't what I knew. It's what I just surrendered myself to that He spoke through. Ayan. So, nakapagsasalita ang propeta ng mga bagay na mahiwaga. Pero sabi niya, hindi ako yun. At maging dito, wala po tayo ditong mensaheng sarili natin. Kasi, sabi ko nga kay, nakahapon, sa mga kasama ko, hindi po madali ang gumawa ng mensahe. Pero naghahayag si Lord. Para tayo, huwag tayong magutom. Kasi, isipin niyo mga kapatid, sa araw-araw ng buhay, ilang beses ka ba kumain? Ha? Almusal. Tapos, merienda. Tapos, tanghali. Tapos, merienda. Tapos, at habang nanonood ng TV, si Chiria. Ang daming kain. Ha? Buong isang linggo yun. Pagkatapos, nabubuksan yung LM. Yung Bible hindi. Sino dito nagbabasa ng Bible? Taas nga ang kamay. Hello? Kailangan pag nagbasa tayo ng Bible, ibinubuhay. Pag hindi mo binuhay yan, niluloko mo sarili mo. Di ba? Nabubuksan yung LM, TikTok, yung Bible hindi. Amen.
So, paano tayo magagamit ni Lord? Kaya si Brother Branham, ginagamit siya ni Lord. Bakit? Kasi nakapokus siya. O, tanong mo sarili mo, ginagamit ka ba ni Lord? O, ngayon mo pakita na nagbabasa ka ng Bible. Sigurado ginagamit ka ni Lord. Saan? Amen? Ano sabi niya? It's what I just surrendered myself to, that He spoke through. It isn't me. Huh? It wasn't the seventh angel. Oh no. It was the manifestation of the Son of Man. It wasn't the angel, His message. It was the mystery that God unfolded. So, kung hindi po tutulong ang Panginoon, kasi sabi nga ng mensahe, nung Friday at yung mga nung Sunday ni Brother Gerald, wala na tayo dapat doon sa mga sinauna. Kung pupunta ka nga naman ng Bicol, tapos nakakalabaw ang sasakyan mo, anong araw ka darating doon? O mayroon namang, LTV. Mayroong, ang daming bus. Tapos kakalabaw ka. Tapos nadaanan ka nung kaibigan mo. Brad, saan ka patungo? Sa Bicol. Wala na tayo doon sa ganong panahon. So advance na tayo ngayon. Ngayon, paano mag-a-unfold sa iyo si Lord? Kung hindi ka nakakonect. So napakahalaga po yung konektado ka. Katulad ni Brother Branham, lagi siyang connect sa Panginoon. Okay, nakakonect ba tayo? Amen na yun. Singaw sa ilong. Amen. Sabi niya, it wasn't the angel. His message, it was the mystery that God unfolded. Amen. The messenger from the Son of Man. The Son of Man is Christ. Sino raw yung Son of Man? Christ. He is the one that you are fading on. So kailangan si Lord talaga ang nagpapakain sa atin. At itong ating naririnig, mga kapatid, hindi ito galing kay pastor. Ako, nagbabasa lang ako. You are not feeding on a man. A man, his words will fail. Pag sa tao, ang mag-ano sa atin, but you are feeding on the unfailing body word of the Son of Man. So itong ating kinakain, kay Lord po ito galing. Amen? At hindi ito galing sa Bible School na wala pong masama. Sabi nga ni Brother Gerald, wala namang masama doon sa nauna. Pero noong panahon pa yun. Kung ngayon mo yun gagamitin, kumbaga sa pagkain, nung dumalo ka ng kasalan, 1 year ago, dinatnan mo uli yung handa noon. Iinitin. Magnonoris pa ba ito sa katawan mo? 1 year ago? At ang Bible School, yung aral dyan, hindi lang 1 year ago, dekada na. Paano ka tataba dyan? So, kontaminado na yan. Ang sabi niya rito, the Holy Ghost is the Father of Jesus Christ. Para bagang Pero, sinabi po yan sa Matthew, chapter 2, verse 20. Na nung si Mary ay nagbubuntis kay Jesus Christ, ang tatay niya, Holy Ghost. Kaya yung mga Trinitarian, tanungin mo, sino ang tatay ni Jesus? Yung Father. Tapos ang Bible sinasabi, Holy Ghost. O di dalawa ang tatay na ni Jesus Christ. Amen. Holy Ghost at Father, iisa po yan. When she was exposed to Joseph, she was found with a child of the Holy Ghost. The Holy Ghost is the Father of Jesus Christ.
And when the Holy Ghost comes and reveals the Word and makes it live just exact, then it's a revelation to you. Ayun. Parang ganito. Alam nyo ba na ang prayer is revelation? Paano magiging revelation sa iyo ang prayer? Pag ginagawa mo na. Na-reveal na sa iyo. Nung nagpipray ka na, na-reveal sa iyo ang prayer. Pero hanggat hindi ka nagpipray, hindi pa ito na-reveal sa iyo. So ano sabi rito? And when the Holy Ghost comes and reveals the Word and makes it live just exact, then it's a revelation to you. So yung word na naririnig natin dito, pag hindi mo ito nagagawa, hindi pa rin siya na-reveal. Narinig mo lang. Kasi ang revelation, hindi po ito sa isip lang. Dito. Na ginagawa mo na yung narinig mo. Pero hanggat hindi mo ginagawa ang naririnig mo, hindi pa ito na-reveal sa iyo. Kasi yun sabi rito. And when the Holy Ghost comes and reveals the Word, and makes it live just exact, kung ano yung narinig mo, kung ano yung nasabi ng Word, ibinubuhay mo na, then it's a revelation to you. You see it, it's unfolded, it's promised for the hour. So ang revelation mga kapatid, hindi basta ito narinig lang natin, ibinubuhay mo na. Nagiging revelation na ito sa iyo. Pero hanggat hindi mo nagagawa, hindi pa ito sa iyo na-reveal. Naririnig mo lang. At yung masakit, wala ka na pakinabangan. Nakinig ka mula 9 o'clock hanggang 12, pag uwi mo 0. Bakit? Wala kasing na-reveal sa iyo. Ano yung revelation? Kapag ibinubuhay mo na yung salita na narinig mo. Amen. The token, 137. But we who believe the Word, yung naniniwala, know better. Know and it's His living presence for us in this day. So, wala pong ibang nakakaalam nito, yung believer lang ngayon. Sa message of the hour. Sasabi niya, His living presence for us in this day. We have separated from dead works. Na-reveal na ba sa iyo yan na you are now separated from dead works? Alam niyo mga dead works? Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Mga dead works po yun. At iyon ang magdadala sa iyo sa impyerno. And the Holy Ghost comes in to confirm the word and make it so. Hebrews 13:8 proves that to us. Proves that God has raised Him up for us according to His promised word. 1,000 of years has passed, 2,000 years almost has passed, but what it is? What is it? The token still holds that God raised Him up on the third day. If you've just got the word, that's all you got. But when the token is applied, then Christ is reality to you. Ano yung token? The Holy Ghost. Amen. He does today like He did then. Ano yun? Sa natural, sa panahon po ni Moses, kung wala yung token, hindi sila lahat ng mga panganay nila patay din. Pero nilampasan sila ng kamatayan. Bakit? Sapagkat in-apply nila ang token. At ang token sa panahon na yun, dugo. Pero tayo, hindi po dugo. Amen? Yung dugo, nawawala po yun. Ang token natin ngayon, yung dugo, dugo ni Kristo, yung buhay na nandoon sa dugo, Holy Ghost po yun. Iyon ang token natin ngayon.
Kaya mas nakatitiyak tayo na mas maganda ang ating kalalagyan. At sabi po ng prophet, alam nyo, kung gaano tayo kapalad. Ang Diyos or Israel, servant po sila. Eh tayo, pastor, bride po tayo. Si Lord ang groom. Siyempre ang bride at groom, magkasama yan. Yung servant, kaya kukunin ko doon na taga-Egypt ko. Yung mga alalay ni Moses noon. Igiban niyo ako dito. Amen. So, but when the token is applied, then Christ is reality to you. Nagiging realidad na ngayon si Kristo sa iyo. Kung ang Holy Ghost, lagi po natin itong ina-apply sa buhay natin. At alam natin mga kapatid na hindi po ito biro. At wag din nating ilagay ang ating mga sarili na ito'y panahon ng biro. Tutuhanan po ito. At yung mga nais, yung mga hindi pa humahakbang sa lubusang pagbabago, umpisahan nyo na habang may panahon pa. Hindi po nagbibiro ang Bible. Tulad ng sinabi ko sa inyo ng Friday, si Lord ngayon, hindi na po siya mediator, hindi na siya kordero, hindi na rin siya ngayon ang tinatawag na Son of Man or Son of God. Son of David. At ano yung Son of David? King. Ano yung king? Kung ano ang sinabi niyan, iyon ang masusunod. So, kaya kung ikaw nagbibiro ka pa rin hanggang ngayon, hindi ka sumusunod, hindi po nagbibiro, hindi na po siya namamagitan ngayon. Judge po siya. Hari. Na kung ano ang sabihin niya, at sinabi ko sa inyo nung Friday, sa panahon na ito, hindi lamang siya judge, siya'y leon. At ang leon, wala pong patawad yan sa kagubatan. Pagka nakakita ng biktima yan, lulurayin yan. Hindi na po ito yung panahon na si Lord mahabagin. Ang habag niya ngayon sa mga anak na lang niya. Pero sa mga unbeliever, lulurayin ka. Kawawa ka. Ngayon, para ka maging believer, sumunod ka. Para maiwasan mo ang bagsik ng Panginoon. Kasi mabagsik po si Lord. Isipin mo. Kung noong araw nagawa niya na ito, siya po ay nasa dispensation ng Father. Nagawa niyang patayin lahat ng tao sa baha. O di ba, kung makikita mo ang eksena na yung mga nalulunod, yung mga bata, o di ba dapat mahabag si Lord doon. Hindi niyo ginamit ang habag niya doon. Bakit? Hindi sila kasi naniniwala. O sino tayo? Di ba? So ang habag nilo, lalo na ngayon, Leo na po siya. Hindi na po siya mediator. Mabagsik po ang Diyos ngayon. Kaya kung hindi ka pa rin naniniwala, may araw magsisisi ka. Sana nakinig ako kay pastor. Huli na. Ay naririnig mo tuwing linggo. Tuwing linggo, every Sunday, every Friday. Tapos hindi ka nakikinig. Amen? Magsisi ka man, huli na. So kung tayo po ay hinihipo ni Lord, mag-umpisan mo na. Amen? Baka sakali. Kasi ano sabi mo, Gerald? Ay raffle na lang. Kung tumapat doon sa 555, amen? Kasi yan po ang nakakatakot na nagbabaka sakali ka na, wala ka ng katiyakan eh. Paano yun? Na nag-aaksaya ka na lang ng oras. Amen? Awit tayo.